Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2067-76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Clarity City ang pangalan ng lungsod na kasalukuyang kinaroroonan ng Alvin. Ito ay isang maliit na lungsod na matatagpuan malapit sa southern border ng Western Region. Kanina, naging pamilyar si Alvin sa klimang panlipunan ng lungsod batay sa mga pag-uusap sa kanyang paligid. Sa Clarity City, hindi kasama ang alyansa ng mga Seckless Cultivator, mayroong 3 dakilang angkan. Ang 3 dakilang angkan ay ang Flare Clan, ang Wagner Clan, at ang Dorian Clan. Lahat sila ay mga third-rate na puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Sa 3 angkan, ang Flare Clan ang pinakamalakas. Ira. Mula kaya siya sa Wagner Clan. Napaisip si Alvin nang marinig niya ang mapagmataas na salita ni Renny Boy. Tuluyan na niyang hindi pinansin si Renny Boy. "Brat, narinig mo ba ang sinabi ko?" Nagalit si Renny Boy nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap na tila sasalakayin niya si Alvin. Siya ang second young master ng Dorian Clan kung tutuusin. Kailan pa siya nabasto sa Clarity City? Gayunpaman, patuloy siyang binabaliwala ni Alvin. Sa halip, lumingon siya para tingnan si Ira na nakaupo sa tabi niya at nagtanong, "Kung hindi ako nagkakamali, dapat ikaw lang ang anak ng clan leader ng Wagner Clan, tama ba?" Kanina, narinig ni Alvin ang mga customer sa restaurant na nag-uusap tungkol sa Wagner Clan. Nabanggit nila na ang Wagner Clan ay may young miss, ngunit hindi nila binanggit ang kanyang pangalan. Nagsalita rin ang mga taong iyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Clarity City. Kahit na ang 3 angkan ay may malaking impluwensya sa Clarity City, ang Flare Clan ay walang alinlangan na pinakamalakas. Ang natitirang 2 angkan ay kailangang magsanib puwersa kung gusto nilang talunin ang Flare Clan. Ang 2 angkan, ang Wagner Clan at ang Dorian Clan, ay nagsisikap na maghanap ng mga paraan upang masiguro ang kanilang relasyon sa isa't isa. Ang isang alyansa ng kasal ay tiyak na makakamit iyon. Malamang, ang pinuno ng clan ng Wagner Clan ay nilayo na pakasalan ang kanyang nag-iisang anak na babae sa young master ng Dorian Clan. Gayunpaman, may chismis na ang young miss ng Wagner Clan ay hindi interesado sa young master ng Dorian Clan. Dahil sa kadahilanang ito, ang usapin ng kasal ay nagtagal sa mahabang panahon. Sa una, si Alvin ay hindi gumawa ng koneksyon. Matapos pag-isipan ito, naisip niya ang babaeng nakaputing damit na nakaupo sa tabi niya at ang binata na nakaupo sa tapat niya ay dapat ang 2 pangunahing tauhan ng pag-uusap ng mga customer. Naisara na ni Alvin ang distansya sa pagitan niya at ni Ira nang lumingon siya para kausapin siya. Agad na namula ang mga pisngi ni Ira nang maramdaman niya ang mainit na hininga ni Alvin sa kanya. Nagtatakang tanong niya, "Ikaw? Kilala mo ba ako?" "Hindi, ayoko. Nanghuhula lang ako." Umiling si Alvin. Napagtanto ni Alvin na hindi niya naiintindihan ang batang babae. Malamang ay kasama niya si Renny Boy hindi sa kanyang sariling kusang loob. Malamang pinilit siya ng kanyang angkan na pumunta sa pamamasyal na ito sa pag-asang magkakaroon ng damdamin sa pagitan nila ni Renny Boy. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ito. Makatuwiran kung bakit kakain si Ira kasama si Renny Boy kahit na malinaw niyang hinamak siya. Hula lang. Bahagyang nagulat si Ira ngunit hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Alvin. May pabor siyang impresyon sa pambihirang lalaking ito, at masasabi niyang hindi niya sinabi iyon para akitin ang kanyang atensyon. "Narinig ko ang ilang hamak mula sa Dorian Clan ay pinipilit ang sarili sa iyo." Batay sa kanyang mga salita, nahulaan ko kung ano ang nangyayari, tugon ni Alvin, walang pakialam sa mga kahihinatnan ng kanyang mga salita. Nang marinig ni Ira ang mga salita ni Alvin, saglit siyang natigilan bago siya nagsimulang tumawa. Kapag siya ay tumawa, ang kanyang mga mata ay hugis ng isang gasuklay na buwan. Mas lalo siyang nakakaakit kapag tumatawa. Natarante si Alvin nang makita niya ito. Sa sandaling ito, ang kagandahan ni Ira ay maihahambing sa kagandahan ni Kelly at Megan. Nang makita ni Ira ang natarantang ekspresyon sa mukha ni Alvin, muling namula ang kanyang mga pisngi. Siya ay nagpakita na parang isang mahiyaing dalaga. Basura. Si Renny Boy na nakaupo sa tapat ng Alvin at Ira ay nagulat nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi siya tanga. Alam niyang scam ang tinutukoy ni Alvin.
Hindi niya inaasahan na may isang tao sa Clarity City na maglakas loob na magsalita tungkol sa kanya sa ganitong paraan, sa harapan niya. Nagalit na si Renny Boy nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Gayunpaman, nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon sa mukha ni Ira, lalo siyang nagalit. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Sa kabila ng ilang malalim na paghinga, hindi napigilan ni Renny Boy ang kanyang galit. "Brat, naghahanap ka ng kamatayan." Galit na sabi ni Renny Boy habang siya ay bumangon mula sa bench. Hindi na siya nagsalita habang kinuyam niya ang kanyang kanang kamao na nababalot ng Saint Energy at sinubukang suntukin si Alvin. "Mag-ingat ka." Agad na sumigaw si Ira. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang sinasalakay ni Renny Boy si Alvin. Nagmamadali siyang tumayo, nagbabalak na pigilan si Renny Boy. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa ganoong kaikling panahon dahil ang kanyang lakas ay kapantay ni Renny Boy. Nababalisa pa rin si Ira nang marinig niya ang malutong na tunog ng isang sampal. Kasunod noon ay umihip ang malakas na hangin sa restaurant. Samantala, naging sentro ng atensyon ang mesa ni Alvin. Hindi ba iyan si Renny Boy, ang pangalawang young master ng Dorian clan? Ang babaeng nakasuot ng puting damit na nakatayo sa tapat niya ay si Ira, ang young miss ng Wagner clan, tama ba? Siya si Ira. Siya ay talagang karapat-dapat na purihin bilang ang pinakamagandang babae sa Clarity City. Siya ay talagang napakarilag. Kahit na ang pangalawang young master ng Dorian clan ay medyo maganda, mukhang hindi siya tugma sa young Miss Wagner sa mga tuntunin ng hitsura at tindig. Sumasang-ayon ako. Gayunpaman, ang naka-purple na binata na nakatayo sa tabi ng young Miss Wagner ay mas gwapo at mas maganda ang tindig kaysa sa pangalawang young master ng Dorian clan. Para silang match made in heaven kapag magkatabi sila. Sa tingin ko ay mas nababagay si young Miss Wagner sa binata na nakasuot ng lila. Anong ginagawa nila? Ipinaglalaban ang pabor ng babae. Nagsimulang mag-usap ang mga customer sa restaurant. Mukhang wala silang pakialam kay Renny Boy habang malaya silang nagsasalita. Sa Clarity City, bukod sa 3 dakilang angkan, ang mga walang sekta na magsasaka ay may sariling alyansa. Para sa kadahilanang ito, karamihan sa mga tao ay hindi natatakot na ang Dorian clan ay maghayganti mula sa kanila sa gayong maliit na bagay. Nang marinig ang pag-uusap ng mga customer, nagsimulang mamula si Ira. Sumilip siya kay Alvin. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong hindi nakatingin sa kanya si Alvin. Napakalakas niya. Nagningning ang mga mata ni Ira nang makita niyang hinawakan ni Alvin ang kamay ni Renny Boy. Tila bahagya niyang hinahawakan ang kanyang kamay, ngunit si Renny Boy ay tila nasa sobrang sakit na ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang binata na nakasuot ng lila ay tila napakalakas. Oo. Si Renny Boy ay nasa tuktok ng huwarang stage ng santo kahit papaano. Gayunpaman, siya ay tila mahina tulad ng 3 taong gulang sa harap ng binata na nakasuot ng lila. Wala namang espesyal sa second young master ng Dorian clan kung tutuusin. Gusto niyang pakasalan ang pinakamagandang babae sa Clarity City na may ganoong lakas. Sa kanyang mga panaginip. Sa aking palagay, ang mga mahuhusay na kabataang lalaki tulad ng binata na naka-purple ang kwalipikadong pakasalan ang pinakamagandang babae ng Clarity City. Sumasang-ayon ako. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mga customer sa kanilang sarili nang makita nila kung gaano kawalang magawa si Renny Boy sa harap ni Alvin. Pinupuri nilang lahat si Alvin at sinabi pa na ang isang tulad ni Alvin lamang ang karapat-dapat na pakasalan ng pinakamagandang babae sa Clarity City. Nang marinig ni Renny Boy ang mga pag-uusap sa kanyang paligid, namula siya sa galit. Namumula na ang mukha niya sa sakit na nagmumula sa kamay niya. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit mas mabuti kung bitawan mo ako ngayon. Kung hindi, ngayon ang araw na mamatay ka. Nagbabanta si Renny Boy habang nagpupumiglas. Ngayon ba ang araw na mamamatay ako? Nanlamig ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Renny Boy. Isang pangungutya ang bumungad sa kanyang mukha. Nagsimulang kausapin ni Alvin si Elder Hal na nasa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hal, tulungan mo akong lumunin ang kanyang innate spiritual root. Sa harap ng maraming tao. Natigilan si Elder Hal nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Huwag kang mag-alala. Madali kong matatalo ang pinakamalakas na tao sa lungsod na ito gamit ang aking lakas. Domineering na sabi ni Alvin. Napaka-confident niya.
Maging ang Flare Clan na pinakamalakas na puwersa sa Clarity City ay isang third-rate na puwersa lamang. Sa ikatlong antas na puwersa, kakaunti lamang ang mga tao na ang cultivation base ay nasa itaas ng Saint Celestial Stage. Pabayaan ng mga powerhouse sa 4th form ng Saint Celestial Stage, wala man lang silang powerhouse sa 3rd form ng Saint Celestial Stage o mas mababa. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ni Alvin na wala siyang dapat ikatakot. Bukod dito, siya ay nirerango sa ika-421 sa Supreme Saint Ranking. Bagamat masasabi ng isa na ang lahat ay dahil sa Jasper Celestial Sword, ang espada ay bahagi pa rin ng kanyang lakas. Magsimula na tayo. Hindi na nagdalawang isip si Elder Hal nang marinig niya mga salita ni Alvin. Di nagtagal, sinabi ni Elder Hal, nagtataglay lamang siya ng dilaw na innate spiritual root. Ayos lang. Kahit lamok ay may laman. Bawat bit ay mahalaga, walang pakialam na sagot ni Alvin. Pagkatapos, inihagis niya ang divine ability, ang elementary devouring tactic, habang nakatingin ang lahat. Bagamat may kamalayan pa si Renny Boy, si Alvin ay nagpatuloy na nilamon ang kanyang innate spiritual root. 2068. Hu. Lahat ng mga customer sa restaurant ay nakakita ng mga whirlpool na lumilitaw sa paligid ni Alvin habang hinawakan niya ang kamay ni Renny Boy. Ang mga whirlpool ay nagdulot ng malakas na hangin sa restaurant. Sa sandaling lumitaw ang mga whirlpool, narinig ng lahat ang isang malakas na hiyawan. Si Renny Boy ay sumisigaw na parang baboy na kakatayin. Para siyang nasa sobrang sakit. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon habang siya ay nanginginig ng husto. Pakiramdam ni Renny Boy ay parang pinupunit siya. Ito. Anong ginagawa niya? Mukhang hindi ordinaryong tao ang nakaperpleklad na binata. Kung hindi niya magagawang manatili pa rin ang second young master ng Dorian Clan kahit na sobrang sakit na. Base sa kanyang mga ekspresyon at pagsigaw, tila siya ay dumaranas ng hindi maipaliwanag na sakit. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ng binata na nakasuot ng lila. Mukhang may makapangyarihang divine consciousness sa paligid nila. Gumagamit ba siya ng soul attack para pahirapan ang pangalawang young master ng Dorian Clan? Posible. Nagsimulang mag-usap ang mga customer sa kanilang sarili habang nilalamon ni Alvin ang innate spiritual root ni Renny Boy nang walang pakialam sa mundo. Karamihan sa kanila ay nakatulala sa mahiwagang pamamaraan ni Alvin. Naramdaman ng ilan sa kanila ang divine consciousness at nag-isip na si Renny Boy ay pinahihirapan ng isang soul attack. Walang sino man sa kanila ang makakapagpalagay na si Alvin ay nilalamon ang innate spiritual root ni Renny Boy upang palakasin ang sarili niyang innate spiritual root. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na posible pa nga ang ganoong bagay. Si Ira, ang young miss ng Wagner Clan ng Clarity City, ay namangha sa lakas ni Alvin. Gayunpaman, isang pahiwatig ng simpatiya ang makikita sa kanyang mga mata nang makita niya si Renny Boy na pinahihirapan ni Alvin. Patuloy na sumisigaw si Renny Boy sa sakit. Ang kanyang pagsigaw ay nagdulot ng panginginig sa mga tinek ng mga taong nakikinig dito. Parang ramdam na ramdam nila ang sakit niya. Gayunpaman, walang makakaisip sa sakit na dinanas ni Renny Boy. Hindi lang pisikal ang sakit na nararamdaman niya, ngunit naramdaman din niya ito sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nag-aapoy ang kanyang kaluluwa. Isang nakakatakot na puwersa ang tila pumupunit sa kanyang kaluluwa at may kinukuha mula rito. Ang tanging pinalad na bagay ay ang nakakatakot na puwersa na mabilis na nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Makalipas ang ilang saglit, tila bumalik sa normal nitong kalagayan ang kanyang kaluluwa. Huminga ng malalim si Renny Boy. Basang-basa ang kanyang damit dahil sa kanyang pawis. Hingal na hingal siya. Pakiramdam ko ay nilampasan siya ng kamatayan. Bang! Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ingay sa hangin. Binitiwan ni Alvin ang kamay ni Renny Boy at binigyan siya ng isang sampal na nagpalipad sa kanya. Si Renny Boy na nahuli na hindi nakahanda ay lumipad sa bintana at dumaong sa mga lansangan. Ang mga tao sa kalye ay agad na nagtipon sa paligid. Nakilala siya ng lahat. Hindi ba ito ang pangalawang young master ng Dorian Clan? Bakit parang kawawa siya? Nakita ko siyang lumipad palabas ng restaurant. Siguradong nabugbog siya doon. Sino ang napakalakas ng loob na tretuhin ang pangalawang young master mula sa Dongfan Clan sa ganitong paraan? Natatakot ako na ang mga disipulo lamang mula sa Flare Clan ang maglalakas loob na kumilos sa ganitong paraan.
Siguro kung sinong prodigy mula sa Flare Clan ang gumawa nito. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao sa lansangan. Laking gulat nila nang makita si Renny Boy sa ganoong kalagayan. Talagang isang pambihirang tanawin ang makitang binugbog ang pangalawang young master ng Dorian Clan. Nagsuka si Renny Boy ng isang subo ng dugo. Mabilis siyang bumangon at tumingin ng masama sa restaurant bago siya nagmamadaling umalis. Kahit sino ka pa, hindi ko pababayaan ang bagay na ito. Dapat kang mamatay ngayon. Nangako si Renny Boy sa kanyang sarili habang pabalik siya sa estate ng Dorian Clan. Magrereklamo siya sa kanyang ama para ipadala niya ang mga powerhouse sa angkan para ipaghiganti siya. Papatayin niya ang binata na nakasuot ng lila bilang kapalit ng kahihiyan na dinanas niya. Samantala, sa loob ng restaurant, si Alvin na nagpalipad kay Renny Boy na may sampal ay casual na umupo sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Miss Wagner, mangyaring maupo, tawag ni Alvin kay Ira. Sa wakas ay nanumbalik si Ira nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mabilis siyang umupo. Walang saya sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Sa halip, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Mas mainam kung magmadali ka at umalis sa Clarity City. Dapat ay bumalik si Renny Boy para kumuha ng mas maraming lalaki. Hindi ka na makakaalis kapag dumating na ang mga powerhouse mula sa Dorian Clan. Nakiusap si Ira kay Alvin na umalis kaagad pagkaupo niya. Bilib na bilib siya sa binata na tila iba sa karamihan ng mga binata na kilala niya. Ayaw niyang makita itong nagdurusa sa mga kamay ng mga powerhouse mula sa Dorian Clan. Iyon ang dahilan kung bakit hinikayat niya itong umalis. Tumango ang mga customer bilang pagsang-ayon pagkatapos nilang marinig ang mga salita ni Ira. Sumangayon silang lahat na dapat umalis ang binata na nakasuot ng lila at ngayon na ang pinakamagandang oras para gawin iyon. Kung maghintay pa siya, malapit nang dumating ang mga powerhouse mula sa Dorian Clan. Miss Wagner, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala. Umiling lamang si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Ira. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin sa Clarity City. Hindi pa ako makakaalis. Tama iyon. Dumating si Alvin sa Clarity City upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga lugar kung saan maraming masasamang tao sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi niya naabot ang layunin niya na pumunta rito, walang paraan na aalis siya. Dongfan Clan. Ang isang pangatlong puwersa lamang sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Waiter. Kunin mo ako ng isa pang set ng mga kagamitan. Tinawag ni Alvin ang waiter habang pinagmasdan siya ng lahat. Mayroon na siyang mga kagamitan, ang mga karagdagang kagamitan ay malinaw na para kay Ira. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Iyon ang iniisip ng karamihan. Waiter, okay lang? Sabi ni Ira habang pinahinto niya ang waiter. Pagkatapos noon, naglagay siya ng ilang saint stone sa mesa para bayaran ang pagkain ni Alvin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang hinawakan niya ang kamay ni Alvin at hinayla siya palabas ng restaurant. Sumama ka sa akin. Sa sandaling ito, tila nakalimutan ni Ira ang tungkol sa tamang etiquette sa pagitan ng lalaki at babae. Natigilan si Alvin pati na rin si Ira na pilit na hinayla palabas ng restaurant. Nakalimutan pa niyang pigilan siya. Paanong hindi niya nakita ang matapang na bahagi nito kanina? Nagmamadaling umalis si Ira sa restaurant habang hawak niya ang kamay ni Alvin. Naturally, nakakaakit ito ng maraming atensyon. Hindi ba ito ang young miss ng Wagner Clan? Ang young miss ng Wagner Clan. Ang pinakamagandang babae sa Clarity City. Siya talaga. Ano ang nakita ko? Ang young miss ng Wagner Clan ay may hawak na kamay ng ibang lalaki. Akala ko ikakasal na siya sa second young master ng Dorian Clan. Ano ang nangyayari? Kanina, si Renny Boy ay itinapon sa labas ng restaurant, at ngayon, ang young miss ng Wagner Clan ay may hawak na kamay ng isa pang lalaki. Posible bang hindi isang mula sa Flare Clan ang nagtapon kay Renny Boy palabas ng restaurant? Nagsimulang magtsismisan ang mga tao sa mga lansangan nang makita nilang hawak ni Ira ang kamay ni Alvin. Maraming mga lalaki ang nakaramdam ng kawalang kasiyahan at pagkasirang puso nang makita nila ito. Ang young miss of Wagner Clan ay kilala bilang ang pinakamagandang babae sa Clarity City. Gayunpaman, kasalukuyang hawak niya ang kamay ng isa pang lalaki, at tila malapit sila. Hindi katakataka na ang young miss ng Wagner Clan ay tumanggi na pakasalan ng second young master ng Dorian Clan.
Sa katunayan, mayroon na siyang iba sa kanyang puso. Ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng kanilang sariling conclusion nang makita nila ito. Gayunpaman, nalaman nila ang tungkol sa nangyari mula sa mga customer na lumabas ng restaurant. Hindi kilala ng binata na nakasuot ng purple ang young miss ng Wagner clan bago ito. Sigurado ka? Kung ganoon, love at first sight ba? Mas gusto niyang umupo sa tabi ng isang estranghero kaysa sa second master ng Dorian clan. Nakakaawa. Siya ay natalo ng isang estranghero. Kung ito ay totoo, kung gayon ito ay tunay na sayang. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala ng young miss ng Wagner clan ang nakapurpleklad na binata. Sumasang-ayon ako. Baka umasta lang sila na parang estranghero sa harap ni Renny Boy. Kung hindi, hindi niya nahawakan ang kamay ng ibang lalaki. Pabayaan na lang ang mga tao sa mga lansangan, kahit si Ira ay hindi umasa sa kanyang sarili na hahawakan ang kamay ng ibang lalaki sa kanyang sariling kagustuhan. Pagkaalis ni na Ira at Alvin sa restaurant, hinailan niya ito papunta sa isang desyerto na eskinita. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, mabilis niyang binitawan ang kamay ni Alvin. 2069. Kanina, namumula si Ira nang bitawan niya ang kamay ni Alvin. Maging ang kanyang leeg ay namumula. Lalo siyang naging maislan sa ganito. Kanina, sa hindi niya malamang dahilan, si Ira ay naging labis na nabalisa nang marinig niyang sinabi ni Alvin na wala siyang intensyon na umalis sa Clarity City. Nang hilingin ni Alvin sa waiter na kunin siya ng isang set ng mga kagamitan, hindi na niya napigilan ang kanyang pagkabalisa. Pinahinto niya ang waiter at binayaran ang pagkain ni Alvin bago niya ito dali-daling hinaila palabas ng restaurant. Sa sobrang pananabik niya ay nakalimutan pa niya ang tamang asal sa pagitan ng lalaki at babae. Pakiramdam niya ay ang araw na ito ay isa sa pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Nahawakan pa niya ang kamay ng isang lalaki sa sarili niyang kagustuhan. Nahirapan din siyang paniwalaan. Kung noon pa man, hindi niya akalain na kaya niyang kumilos ng ganito. Dahil ba in love ako sa kanya? Napaisip si Ira sa sarili bago niya mabilis na inalis ang kaisipang iyon. Imposible. First time ko siyang makilala. Paano ako may in love sa kanya? At most, medyo may gusto ako sa kanya. Siguradong hindi ito pag-ibig. Ipinagtanggol ni Ira ang kanyang sariling mga aksyon sa kanyang sarili. Umubo ng ilang beses si Alvin para pagaanan ang awkward na kapaligiran nang makita niya kung gaano kaiya si Ira pagkatapos nitong bitawan ang kanyang kamay. Miss Wagner, saan mo ako balak dalhin? Nabawi ni Ira ang kanyang katinoan nang marinig niya ang boses ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na salubungin ang mga mata ni Alvin. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, "Ikaw. Hindi ka naligtas sa Clarity City. Ikaw. Mas mabuti kung umalis ka sa Clarity City. Huwag kang mag-alala, magiging okay na ako." Naantig si Alvin sa pag-aalala ni Ira. However, he said with a slight smile on his face, "At saka, may gagawin talaga ako sa Clarity City. Hindi pa ako makakaalis. Kung ganoon ang kaso, mangyaring sumama sa akin sa Wagner clan." Sabi ni Ira pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi na niya iginiit na umalis si Alvin nang makita niya kung gaano siya determinado. Nang matapos magsalita si Ira, tila may naalala siya. Namumula na naman ang pisngi niya habang nauutal, "Yan. Ikaw. Mangyaring huwag maintindihan. Nais ko lang. Pakiramdam ko ay responsable ako sa hidwaan sa pagitan mo at ni Renny Boy kaya ayaw kong magkaroon ng anumang pinsala sa iyo." Parang mahina ang palusot niya kahit sa sarili niya. Hindi na kailangan. Naunawaan ni Alvin ang mabuting hangarin ni Ira, ngunit malumanay niyang tinanggihan siya. Hindi siya natatakot sa Dorian clan. Pinakamainam kung ang mga tao mula sa Dorian clan ay hindi pumunta para maghanap ng gulo kay Alvin. Kung hindi, papatayin niya silang lahat. Kung hindi ka sasama sa akin, masama ang pakiramdam ko. Pakiusap. Kung babalik ka sa Wagner clan kasama ko, kakausapin ko ang aking ama at maaari kang maging bisita ng aming Wagner clan. Si Ira ay nagsimulang makaramdam muli ng pagkabalisa nang tanggihan siya ni Alvin. Kung bisita ka ng Wagner clan, ang clan leader ng Dorian clan ay hindi mangangahas na saktan ka kahit na gusto niya.
Ang Wagner clan ay hindi natatakot sa Dorian clan. Fine, fine. Sasamahan kita. Bumigay si Alvin nang makita niyang nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Ira. Kung tutuusin, naantig din siya ng kanyang kabaitan. Siya ay isang mabuting babae. Isang napakatalino ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ira nang pumayag si Alvin sa kanyang kahilingan. Para siyang bata na binigyan ng candy. Natarante muli si Alvin nang makita niyang ngumiti si Ira. Namula si Ira nang makita niya ang nalilitong ekspresyon ni Alvin. Mabilis niyang sinabi sa kanya bago sila bumalik sa Wagner clan, "Let's go." Sa pasukan ng ari-arian ng Wagner clan, ang mga disipulo ng Wagner clan na nagbabantay sa pasukan ay magalang na yumuko nang makita nila si Ira. Young Miss N. Tumango si Ira sa kanila at sinenyasan si Alvin na sundan siya sa ari-arian ng Wagner clan. Nang makita ng mga disipulo ng Wagner clan si Alvin, nagulat sila. Ilang sandali pa bago sila natauhan. Nag-i-imagine ba ako? Di nagbalik ba ng lalaki si Young Miss? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Ito ba talaga ang Young Miss ng Wagner clan natin? Sino ang lalaking iyon? Para maibalik siya ni Young Miss sa estate, dapat ay medyo close sila. Ang ilang mga disipulo ng Wagner clan ay nagkatitigan sa gulat. Pagkatapos ng lahat, ang Young Miss ng Wagner clan ay hindi kailanman naging malapit sa sinumang lalaki, lalo pa ang pag-uwi ng isang lalaki. Maging ang kanyang mga pamamasyal kasama ang ikalawang Young Master ng Dorian clan, si Renny Boy, ay pinilit sa kanya. Bilang mga disipulo ng Wagner clan, alam na alam nila ito. Gayunpaman, ngayon, ang kanilang Young Miss ay nagdala ng isa pang lalaki pabalik sa ari-arian ng Wagner clan. Bukod sa mga disipulo ng Wagner clan na nababantay sa pasukan, lahat ng mga disipulo at katulong na nakatagpo ni Ira at Alvin sa ari-arian ng Wagner clan ay nagulat din. Ibinalik ni Young Miss ang isang hindi kilalang lalaki sa Wagner clan. Kumalat ang balitang ito na parang apoy sa ari-arian ng Wagner clan at nagdulot ng kaguluhan. Matapos ibalik ni Ira si Alvin sa Wagner clan, dinala niya ito sa isa sa mga silid sa kanyang tirahan. Bilang Young Miss ng Wagner clan, natural, siya ay may sariling independenteng tirahan sa ari-arian ng Wagner clan. Bukod sa mga servants' quarter, may ilang silid na para sa mga bisita sa kanyang tirahan. Walang duda na si Alvin ang unang bisitang naimbitahang manatili sa tirahan ni Ira. "Miss Wagner, nararapat bang manatili ako sa iyong tirahan? Hindi ba nito masisira ang iyong reputasyon? Maaari akong manatili sa ibang tirahan," sabi ni Alvin na may mapait na ngiti. Naunawaan niya ang mabuting hangarin ni Ira, at ayaw niyang masira ang reputasyon ng mabait na babae. Ang Dow Marshall Saintland ay medyo katulad ng mga unang araw sa mundo, ang reputasyon ng isang babae ay napakahalaga. Ayos lang. Maaari kang manatili dito ng payapa. Kakausapin ko si tatay ngayon. Mula ngayon, kaibigan kita at bisita ng Wagner clan. Sabi ni Ira habang nagsimulang mamula muli. Inutusan niya ang ilang katulong na alagaan si Alvin bago siya umalis ng nagmamadali. Nakaramdam ng init sa puso ni Alvin habang pinagmamasdan niya ang papaalis na figure ni Ira. Samantala, ang mga katulong ay nakatingin kay Alvin sa gulat at hindi makapaniwala. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nagdala ng lalaki ang kanilang Young Miss sa Wagner clan. Bukod dito, dinala niya siya upang manatili sa kanyang tirahan. Kung kumalat ang balita tungkol dito, baka hindi na makapag-asawa ang kanilang Young Miss. "Ako si Alvin." Nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Ira bago ito mawala sa kanyang paningin. Si Ira ay gumawa ng maraming pagsisikap upang tulungan si Alvin. Paanong hindi niya isiwalat ang kanyang pangalan? Alvin. Lumiwanag ang mga mata ni Ira at namula muli ang kanyang pisngi nang marinig niya ang pangalan ni Alvin. Habang hinanap ni Ira ang kanyang ama, ang clan leader ng Wagner clan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malakas na pangangatawan na sinamahan ng dalawang katulong ay dumating sa restaurant kung saan naroon sina Alvin at Ira kanina. "Hindi ako makapaniwala na ang pinakamagandang babae sa Clarity City ay nakuha ng ganoon." Narinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na pangangatawan ang boses, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. May pag-unlad sa pagitan ng Ira at Renny Boy. Iyan ay mabuti. Kung iyon ang kaso, ang Wagner clan ay maaaring bumuo ng isang alyansa sa Dorian clan sa hinaharap.
Hindi na natin kailangang mag-alala na apihin tayo ng Flare Clan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na pangangatawan ay walang iba kundi ang Second Master ng Wagner Clan, si Isagani Wagner. Mahigpit niyang itinaguyod ang isang alyansa ng kasal sa pagitan ng Wagner Clan at ng Dorian Clan. Siya ang nagpaypay ng apoy at humiling sa mga elder ng Wagner Clan na pilitin ang clan leader na pilitin si Ira Wagner na makipag-date kay Renny Boy. Ito ay naglagay sa clan leader ng Wagner Clan sa isang mahirap na posisyon. Si Ira Wagner ay isang anak na babae. Nagpasya siyang sumuko nang makita niya ang mahirap na posisyon ng kanyang ama. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan si Renny Boy. Pumayag lang siya sa isang casual outing kasama siya dahil ayaw niyang ilagay sa mahirap na posisyon ang kanyang ama. Kaya naman, sinunod niya ang kagustuhan ng mga elder at ng Second Master ng Wagner Clan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay balak niyang pakasalan si Renny Boy. Si Ira ay isang tao, hindi isang bagay. Walang makakapilit sa kanya kung ayaw niya. Ano? Hindi si Renny Boy. Ang lalaking bumugbog kay Renny Boy. Hindi nagtagal ay nalaman ng pangalawang guro ng Wagner Clan, si Isagani, ang tungkol sa nangyari. Nagdilim agad ang ekspresyon niya. 2070. Kanina, isang kakaibang lalaki ang binugbog ang second young master ng Dorian Clan sa harap ni Ira. Bukod dito, hayagang hinawakan ni Ira ang kamay ng lalaki habang paalis sila ng restaurant. Nang malaman ito ni Second Master Isagani ng Wagner Clan, namula ang mukha niya at halos himatayan siya sa galit. Nanlamig ang mga mata ni Isagani habang sinabi niya sa malalim na boses, si Ira, ang brat na iyon, ay lumagpas na sa linya. Hindi ba niya alam na ang kanyang mga aksyon ay magtutulak sa Wagner Clan sa kabilang panig ng Dorian Clan? Bumalik tayo sa clan. Huminga ng malalim si Isagani habang sinenyasan ang katulong na nakatayo sa likuran niya na umalis. May bahid ng galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon ng ari-arian ng Wagner Clan. Kailangan kong bumalik sa clan at humingi ng paliwanag mula kay Ira. Anong klaseng lalaki ang nagpawalang bahala sa kanya sa tamang kagandahang asaw sa pagitan ng isang lalaki at isang babae? Tithink hayagang hinawakan niya ang kamay ng isang lalaki. Ang alyansa ng kasal sa pagitan ng Wagner Clan at Dorian Clan ay hindi na posible dahil sa insidenteng ito. Imposibleng tanggapin ng Dorian Clan ang isang babaeng may bahid ng reputasyon, naisip ni Isagani sa kanyang sarili habang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang Dorian Clan ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang reputasyon. Ngayon, maraming tao ang nakakita kay Ira, ang young miss ng Wagner Clan, na humawak sa kamay ng isa pang lalaki habang papalabas siya ng restaurant. Sapat na iyon para masira ang kanyang reputasyon. Tiyak na tatanggihan ng Dorian Clan ang alyansa ng kasal sa Wagner Clan. Sa paglalakbay pabalik, ang ekspresyon ni Isagani ay naging malungkot habang iniisip niya sa kanyang sarili, sobrang spoiled ng clan leader si Ira. I've never minded her behavior before this, but this time, masyado na siyang masungit. Iisipin na sinira niya ang magandang relasyon sa pagitan ng Wagner Clan at Dorian Clan. Kailangan niyang parusahan ng husto. Kahit na ang clan leader ay hindi siya kayang protektahan ngayon. Halatang walang kamalay-malay si Isagani na dinala ni Ira ang kakaibang lalaki pabalik sa ari-arian ng Wagner Clan. Bukod dito, dinala pa niya ang lalaki sa kanyang tirahan para doon na ito tumira. Second Master. Second Master. Sa pasukan ng ari-arian ng Wagner Clan, ang mga disipulong nakabantay sa tungkulin ay bumati at magalang na yumuko nang makita nila si Isagani na bumalik. Ikaw. Nakita mo na ba ang young miss? Bumalik na ba siya? Tanong ni Isagani sa malalim na boses habang nakatingin sa isa sa mga disipulo mula sa Wagner Clan. Oo. Bumalik na siya. Tumango ang isa sa mga disipulo mula sa Wagner Clan. Hindi lang iyon. Nagdala rin ng panauhin ang young miss, sabi ng isa pang disipulo mula sa Wagner Clan. Isang bisita. Pinaikit ni Isagani ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulo. Bumilis ang kanyang paghinga habang malamig na nagtanong, ang bisitang ibinalik ni young miss. Binata ba siya na nakasuot ng purple? Napakalamig ng boses niya kaya kinilig ang iba. Oo. Ilang disipulo mula sa Wagner Clan ang tumango. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nilang may hindi tama sa tono ni Isagani.
Naisip nila sa kanilang sarili, kilala ba ng second master ang lalaking ibinalik ni Young Miss? Siya ba ay sinusubukan upang maghimagsik? Halos himatayan si Isagani sa galit nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulo. Nagawa niyang pakalmayan ang sarili pagkatapos niyang huminga ng malalim. Tahasan na sinaktan ni Ira ang Dorian clan nang umalis siya sa restaurant na hawak ang kamay ng lalaking nagpahiya kay Renny Boy. Ito ay walang alinlangan na magdudulot ng lamat sa pagitan ng Wagner clan at Dorian clan. Higit pa rito, ibinalik pa niya ang lalaking iyon sa Wagner clan. Ngayong nagawa na niya iyon, mayroon bang anumang paraan upang mailigtas ang relasyon sa pagitan ng Wagner clan at Dorian clan? Galit na galit si Isagani na muling namula ang kanyang mukha. Nang makita ito ng disipulo mula sa Wagner clan, hindi man lang sila nang ahas na huminga ng malakas. Mabilis na pumasok si Isagani sa estate ng Wagner clan na may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, si Renny Boy, ang second young master ng Dorian clan, ay bumalik sa restaurant sa Clarity City. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa pagkakataong ito. Tumabi sa kanya ang dalawang matanda na nakasuot ng kulay abo. Malinaw na ang mga lalaking ito ay mga matatanda na ipinadala upang ipaghiganti siya. Umalis siya. Natuklasan ni Renny Boy na umalis kasama si Ira ang nakasuot ng lila na nagpahiya sa kanya. Huli na siya. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Renny Boy. Ang duwag. Hindi ako makapaniwalang umalis siya ng ganon-ganon lang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya mula sa mga customer sa restaurant na pinayuhan ni Ira ang binata na nakasuot ng lila na umalis, ngunit ang binata na nakasuot ng lila ay tumanggi na umalis. Nang mangyari iyon, hinawakan niya ang kamay ng lalaking iyon at hinaila siya palabas ng restaurant sa harap ng mga mata ng lahat. Hinawakan ni Ira ang kamay ng lalaking iyon at umalis. Nahirapan itong paniwalaan ni Renny Boy. Hindi niya akalain na kilala ni Ira ang lalaking iyon bago ngayon. Paano niya nahawakan ang kamay ng isang estranghero? Natural, akala niya imposible nang una niyang marinig ang tungkol dito. Gayunpaman, nang marinig niya ang maraming mga customer na nagsasabi ng parehong bagay at naalala niya kung gaano kaiya si Ira sa harap ng binata na naka-purple, naramdaman niyang posible ito. Asawa. Asawa. Malakas na nagmura si Renny Boy. Sa sobrang galit niya pakiramdam niya ay isusuka siya ng dugo. Hindi niya akalain na si Ira na kumilos ng napaka-konserbatibo sa harap niya ay kikilos ng walang pakundangan sa isang estranghero. Si Ira ay walang hiya. Ang isang taong ganyan ay hindi karapat-dapat na magpakasal sa ating Dorian clan. Galit na galit ang dalawang matanda mula sa Dorian clan nang marinig nila ang mga salita ng mga customer sa restaurant. Naramdaman nila na ang pagkilos ni Ira ay katulad ng paghampas sa mukha ng Dorian clan. Mayroon bang sino man sa Clarity City na hindi nakakakilala sa Wagner clan at sa Dorian clan na nagplano na magkaroon ng marriage alliance sa pamamagitan ng kanilang young miss at kanilang second young master? Kung iisipin, si Ira ay kumilos ng buong tapang at binaliwala ang kanyang reputasyon para sa kapakanan ng isang estranghero. Ito ay walang alinlangan na isang kahihiyan sa Dorian clan. Si Renny Boy at ang dalawang elder mula sa Dorian clan ay nagngangalit pa nang dumating ang balita mula sa Wagner clan. Nang marinig nila ang balita, lalo silang nagalit. Ibinalik ng young miss of Wagner clan ang isang binata na nakasuot ng purple sa estate ng Wagner clan at pinayagan siyang manatili sa sarili nitong tirahan. Ang tatlong tao mula sa Dorian clan ay galit na galit nang marinig nila ang tungkol kay Ira na hayagang humawak sa kamay ng isang kakaibang lalaki. Pakiramdam nila ay pinahiya niya sila. Gayunpaman, lalo silang nagalit nang marinig nila ang balitang ito. Asawa. Asawa. Si Renny Boy ay patuloy na nagmumura habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama. Naisip niya sa kanyang sarili, isinusumpa ko na sasailalim kita sa aking katawan kahit na hindi kita mapapangasawa. Pagsisisihan mo ang iyong ginawa ngayon, Ira. Sa sandaling ito, ramdam na ramdam ng mga tao mula sa Dorian clan ang matatalim na tingin ng mga customer sa restaurant. Nakaramdam sila ng labis na kahihiyan na nahihirapan silang iangat ang kanilang mga ulo. Ikalawang young master, dapat tayong bumalik sa angkan. Ang bagay na ito ay hindi na nag-iisa sa iyo. Ito ay tungkol din sa angkan. Si Ira at ang Wagner clan ay lumampas na. Sabi ng isa sa mga matatanda kay Renny Boy bago siya lumipad palabas ng restaurant.
Ayaw niyang manatili sa restaurant ng mas matagal kaysa kinakailangan. Wagner Clan. Ira. Napakatapang. Ang isa pang elder mula sa Dorian Clan ay bumulong bago siya lumipad din palabas ng restaurant. Maya-maya, sumunod si Renny Boy at umalis na rin sa restaurant. Namula ang mukha niya sa galit. Natagpuan niya ang mga titig mula sa mga tao na mahirap tiisin. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Ito ay isang kahihiyan sa Dorian Clan. Sabi ng isa sa mga customer. Ngayong umalis na ang mga tao mula sa Dorian Clan, malaya na silang nakakapagsalita. Sumasang-ayon ako. Alam ng lahat sa Clarity City ang tungkol sa alyansa ng kasal sa pagitan ng Wagner Clan at Dorian Clan. Sinira ng mga aksyon ni Ira ang anumang pagkakataon ng isang alyansa sa Dorian Clan. Narinig kong ayaw pa rin ni Ira na magpakasal sa Dorian Clan. Sigurado ako na ito ang hinihiling niya. Ang kanyang mga aksyon ngayon ay katulad ng pagbibigay sa Dongfan Clan ng isang sampal. Walang duda na ito ay isang kahihiyan. Oo. Kung walang gagawin ng Dorian Clan sa insidente ngayon, magiging katatawanan sila sa Clarity City. Noong una, ang mga salitang ganyan ay nakakulong lamang sa mga customer sa restaurant. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ang lahat ng tao sa Clarity City ay nagsabi ng parehong bagay. Ang Dorian Clan ay agad na itinulak sa limelight. 2071. Nagmamadaling bumalik si Renny Boy at ang dalawang elder sa estate ng Dorian Clan pagkatapos nilang umalis sa restaurant. Sa sandaling dumating sila sa estate ng Dorian Clan, agad silang humingi ng audience sa clan leader ng Dorian Clan. Ang clan leader ay si Sebastian Dorian, ang ama ni Renny Boy. Ama. Bulalas ni Renny Boy. Puno ng galit ang mukha niya. Ang Wagner Clan at Ira ay tumawid sa linya. Anong nangyari? Tanong ni Sebastian na nakakunot ang noo nang makita kung gaano kabalisa ang kanyang anak. Dumating sa kanya ang kanyang anak kalahating oras na ang nakalipas at hiniling na magpadala siya ng dalawang elder sa tuktok ng Quintessential Saint Stage kasama niya. Nagulat siya nang makita si Renny Boy at ang dalawang elder na bumalik kaagad. Bukod dito, tila labis silang nabalisa. Ama. Noong una, binalak kong turuan ang lalaking nagpahiya sa akin sa tulong ng dalawang matanda. Gayunpaman, umalis na ang lalaking iyon sa restaurant kasama si Ira nang dumating ako, sabi ni Renny Boy na may madilim na ekspresyon, nakita si Ira na nakahawak sa kamay ng lalaki nang umalis sila sa restaurant. Bukod dito, nalaman namin na dinala niya ang lalaking iyon sa pribadong estate ni Wagner Clan at pinayagan pa siyang manatili sa bahay ni Wagner Clan. Tirahan. Namumula ang mga mata ni Renny Boy habang patuloy niyang sinasabi, sa pagkakaalam ko, hindi niya pinayagan ang sinuman na manatili sa kanyang pribadong tirahan bago ito. Ang lalaking iyon ang unang panauhin sa kanyang pribadong tirahan. Batay sa mga salita ni Renny Boy, makikita na lubos niya itong kilala. Galit na galit siya dahil matagal na niyang itinuring si Ira bilang kanyang babae. Gayunpaman, nagkusa siyang hawakan ang kamay ng ibang lalaki at dinala pa siya pabalik sa kanyang pribadong tirahan sa ari-arian ng Wagner Clan. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay sa pag-iisip niya tungkol dito. Ano? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian nang marinig niya ang mga salita ni Renny Boy. Baka sa kanyang mga mata ang isang bakas ng pagpatay na layunin. Gaano kalakas loob na kumilos si Ira? Leader ng clan. Ang isa sa mga elder na ipinadala upang tulungan si Renny Boy ay nagsabi, si Ira at ang Wagner Clan ay tumawid sa isang linya. Alam ng lahat sa Clarity City na si Ira ang iyong magiging manugang na babae. Ang kanyang mga aksyon ngayon ay nagpahiya sa ating angkan. Sumasang-ayon ako, clan leader, galit na sabi ng isa pang elder mula sa Dorian Clan. Kung hindi natin haharapin ng maayos ang bagay na ito, natatakot ako na hindi natin maiangat ang ating mga ulo sa Clarity City. Sa oras na iyon, mawawala ng respeto ang mga tao sa Dorian Clan. Tiyak na haharapin natin ang bagay na ito ng naaayon. Sinabi ni Sebastian habang malamig na nakatingin sa dalawang elder, mayroon ba kayong anumang mungkahi kung paano haharapin ang bagay na ito? Clan leader, iminumungkahi ko na personal mong pamunuan ang isang team sa Wagner Clan para kondenahin ang mga aksyon ni Ira. Dapat tayong humingi ng paliwanag mula sa kanya at sa Wagner Clan.
Sinabi ng isa sa mga elder mula sa Dorian clan, bukod dito, dapat nating hilingin sa Wagner clan na ibigay sa atin si Ira at ang binata na nakasuot ng purple para maparusahan natin sila ng naaayon. Dapat din nating putulin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Ira at Second Young Master. Sumasang-ayon ako. Ang isa pang elder mula sa Dorian clan ay tumango. Ang balita tungkol sa mga aksyon ni Ira ay kumakalat na parang apoy sa Clarity City. Kung hindi natin sisirain ang engagement, tayo ay magiging katatawanan sa Clarity City. Kailangan nating maging isa na Sumire sa engagement para malaman ng lahat na ang Dorian clan ang tumanggi sa kanya, hindi ang kabaligtaran. Pamumunuan ko ang isang koponan sa ari-arian ng Wagner clan at hihingi ng paliwanag. Kung hindi, iisipin ng mga tao na ang Dorian clan ay isang pushover. Malamig na sinabi ni Sebastian, kailangan nating putulin ang pakikipag-ugnayan sa gayong babae. Hindi matatanggap ng Dorian clan ang isang babaeng ganoon. Hindi dapat mahirap na pilitin ang Wagner clan na ibigay ang binata na nakasuot ng lila, ngunit hindi nila madaling ibigay sa atin si Ira. Ang walang hiyang babaeng iyon ay ang mansanas ng mga mata ni clan leader Abner Wagner. Sabi ni Sebastian na nakakunot ang noo. Ama, dapat mong hilingin sa Wagner clan na ibigay sa amin si Ira. Mabilis na sabi ni Renny Boy, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama. Gusto ni Renny Boy na hulihin si Ira at saktan siya. Gusto niya ito kahit hindi niya ito mapapangasawa. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit hindi praktikal na hilingin sa Wagner clan na ibigay sa amin si Ira sa ngayon, sabi ni Sebastian kay Renny Boy. Ikalawang Young Master, tama ang clan leader. Sinabi ng isa sa mga elder na nakatayo sa tabi ni Renny Boy, si Ira ay ang nag-iisang anak na babae ni Abner. Walang duda na iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanya. Walang paraan na ibibigay niya si Ira sa atin. Ikalawang Young Master, naiintindihan namin na galit ka kay Ira. Gayunpaman, imposibleng ibigay siya ng Wagner clan sa amin. Sabi ng ibang matanda. Natahimik si Renny Boy nang marinig niya ang kanilang mga salita. Hindi naman sa hindi niya maintindihan ang mga iniisip nila, pero nahirapan siyang tanggapin. Alam niyang wala siyang magagawa kahit hindi niya ito matanggap. Anak, ipinapangako ko sa iyo na kukunin ko si Ira para sa iyo pagkatapos malutas ang bagay na ito. Pansamantala, kukunin lang namin ang binata na naka-purple para mailabas mo ang iyong galit. Inaliw ni Sebastian ang kanyang anak. Nagningning ang mga mata ni Renny Boy nang marinig ang pangako ng kanyang ama. Mabilis siyang nagpasalamat sa ama. Salamat, ama. Pumunta ka sa harapan at hintayin ako doon. Tatalakayin ko muna ang bagay na ito kay Grand Elder at Second Elder, sabi ni Sebastian, naniniwala akong magagalit din ang mga elder kapag nalaman nila ang tungkol sa mga aksyon ni Ira ngayon at kung paanong ang Wagner clan ay tila nagbubulag-bulagan dito. Hahanapin kita kapag natapos ko na itong talakayin kay Grand Elder. Isang kisap mata lang siyang umalis pagkatapos niyang magsalita. Bilang isang powerhouse sa first form of the Saint Celestial Stage, natural na mas mabilis ang kanyang bilis kaysa kay Renny Boy at sa dalawang elder. Pumunta si Renny Boy at ang dalawang matanda sa harapan para hintayin si Sebastian pagkaalis niya. Tulad ng sinabi ni Sebastian, ang Grand Elder at Second Elder ay nagalit nang malaman nila ang tungkol sa ginawa ni Ira. Sa kanilang opinyon, siya ay tumawid sa linya. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Sebastian, ang pinuno ng angkan ng Dorian clan, ang Grand Elder at pangalawang Elder sa harapang bakuran upang hanapin si Renny Boy at ang dalawang Elder bago sila umalis sa ari-arian ng Dorian clan. Nang lumipad ang mga tao mula sa Dorian clan patungo sa estate ng Wagner clan, nakaakit sila ng atensyon ng maraming tao. Hindi ba iyan si Sebastian, ang clan leader ng Dorian clan? Tanong ng isang dumaraan nang makita niyang lumilipad sa langit ang mga tao mula sa Dorian clan. Ang Grand Elder, Second Elder, at ang Second Young Master ay kasama rin niya. Mukhang papunta sila sa estate ng Wagner clan para humingi ng paliwanag tungkol sa mga aksyon ni Ira. Ang balita ng mga aksyon ni Ira ay kumalat sa Clarity City. Natural, ang mga tao ay dumating sa ganitong conclusion nang makita nila ang mga tao mula sa Dorian clan na papunta sa ari-arian ng Wagner clan. Napakatapang ng Young Miss mula sa Wagner clan na protektahan ang lalaking nagpahiya sa Second Young Master ng Dorian clan.
Hindi ako makapaniwala na dinala pa niya siya pabalik sa estate ng Wagner clan para manatili sa kanyang pribadong tirahan. Parang hindi lang sila magkakilala. Ang mga aksyon ni Ira ay parang sinasampal ang mukha ng Dorian clan. Natural lang na clan leader na si Sebastian ay pupunta sa estate ng Wagner clan. Mukhang magbabago ang mga bagay sa Clarity City. Ang Wagner clan at ang Dorian clan ay malamang na hindi na magiging kakampi. Siguradong sasamantalahin ng Flare clan ang pagkakataong ito para palawakin pa ang kanilang kapangyarihan. Ang mga bagay ay mukhang maganda para sa Flare clan. Ang babaeng iyon ay nasira ang 2 angkan sa isang araw. Ang kanyang kagandahan ang ugat ng kaguluhan na ito. Pakiramdam ko ang lalaking ibinalik ni Ira ay mamamatay o maghihirap. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili nang makita nila ang mga tao mula sa Dorian clan na papunta sa estate ng Wagner clan. Karamihan sa mga tao ay tila iniisip na si Ira ang pinagmulan ng gulo at kasawian lamang ang naghihintay sa binata na nakasuot ng lila na dinala niya pabalik sa ari-arian ng Wagner clan. Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng kaguluhan sa labas. Kasalukuyan siyang nakaupo kasama si Ira sa isang stone table sa harapan ng kanyang pribadong tirahan. Kababalik niya mula sa tirahan ni clan leader Abner. Miss Wagner, sinabi mo ba sa iyong ama ang pangalan ko? Biglang tanong ni Alvin na parang may naalala lang siya. Alam niyang magdudulot ng gulo ang pangalan niya sa mga taong nauugnay sa kanya. Kung tutuusin, marami na siyang nasaktan. Bukod dito, ang mga taong iyon ay hindi ordinaryong tao. Sila ay matataas na opisyal sa isa sa mga dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Clan, ang Fire Worship Sect. 2072. Sinaktan ni Alvin ang ilang matataas na opisyal sa Fire Worship Sect. Bagamat hindi sila masyadong malakas o maimpluwensya, magiging napakadali pa rin para sa kanila na lipulin ang isang third-rate na puwersa tulad ng Wagner clan. Dahil dito, pinagsisisihan niyang hindi niya hiniling kay Ira na ilihim ang kanyang pangalan sa kanyang ama. Hindi, sagot ni Ira habang umiiling siya. Nalito siya sa tanong ni Alvin, ngunit sinabi pa rin niya, sinabi ko sa tatay ko ang lahat ng nangyari ngayon. Dapat ay kasama niya si Grand Elder ngayon para pag-usapan kung paano haharapin ang bagay na ito kapag tumatawag ang mga tao mula sa Dorian clan. Gayunpaman, nangako siya sa akin na gagawin niya ang lahat para protektahan ka. Maaari kang manatili sa ari-arian ng Wagner clan nang walang anumang alalahanin. Halatang sinusubukan ni Ira na patatagin si Alvin. Miss Wagner, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito sa Dorian clan. Hindi ako natatakot sa Dorian clan. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Gayunpaman, naging mataimtim ang kanyang ekspresyon nang sabihin niyang, gayunpaman, kailangan kong hilingin sa iyo na huwag ipaalam ang aking pangalan sa sinuman, kabilang ang iyong ama. Hindi sineseryoso ni Ira si Alvin nang sabihin niyang hindi siya natatakot sa Dorian clan. Bagamat nakita niya kung gaano kalakas si Alvin, hindi niya akalain na siya ay katapat ng buong Dorian clan. Gayunpaman, naguluhan siya sa kahilingan ni Alvin na ilihim ang kanyang pangalan. Gayunpaman, wala siyang sinabi dahil alam niyang lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Naniniwala siyang may magandang dahilan ito kung bakit gustong ilihim ang kanyang pangalan. Okay. Tumanggo si Ira. Nangangako ako na hindi ko ihahayag ang iyong pangalan ng walang pahintulot mo. Napangiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Ira. Gamaan ang pakiramdam niya. Hindi siya natatakot na gumawa ng kalituhan sa Clarity City. Gayunpaman, binalak niyang ilihim ang presensya niya rito. Natatakot siya na malaman ng matataas na opisyal sa Fire Worship Sect na nasaktan niya na siya ay nasa Clarity City at magdudulot ng gulo sa Wagner clan. Hindi sigurado si Alvin kung ang Sanctum leader ng Asher Dragon Sanctum at Jeremy, isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall, ay gagawa ng anumang aksyon laban sa Wagner clan. Gayunpaman, sigurado siyang si Argus, ang unang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, ay tiyak na sasamantalahin ang pagkakataong ito at aatakehin ang Wagner clan kung alam niyang may magandang relasyon si Alvin sa Wagner clan. Kung nangyari iyon, tiyak na maaapektuhan si Ira. Para sa mga kadahilanang ito, hiniling ni Alvin kay Ira na ilihim ang kanyang pangalan.
Sa ganitong paraan, walang sino man ang makakapag-ugnay sa kanya, isang sikat na kababalaghan mula sa Fire Worship Sect, sa Wagner Clan kahit na kumilos siya ng marahas sa Clarity City. Ikaw. Ikaw. Parehong nagsalita sina Alvin at Ira pagkatapos ng awkward na katahimikan. Natahimik silang dalawa para hayaan ang kabilang partido na magpatuloy sa pagsasalita. Pakituloy mo. Pakituloy mo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita sina Alvin at Ira. Iisipin ng mga tao na na-rehearse nila ito. Natawa si Ira nang muling natulala si Alvin. Naging pink ang kanyang mukha nang tumingin siya kay Alvin. Magsasalita na sana si Alvin nang isang malalim na boses ang hamarang sa kanya. Ira. Bakas ng galit ang maririnig sa boses na ito na nanggaling sa di kalayuan. Agad na nawala ang ngiti ni Ira at isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang marinig niya ang boses na ito. Thud! 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 Napasimangot si Alvin nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit sa kanila. Isang malakas at matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok sa pribadong tirahan ni Ira kasama ang isang grupo ng matanda, nasa katanghaliang gulang, at mga kabataang lalaki na nakasunod sa kanya. Malinaw na narito sila para maghanap ng gulo kay Ira. Ang ilan sa kanila ay tumingin sa kanya na may bakas ng puot na para bang nakagawa siya ng isang malubhang krimen. Ikalawang tiyuhin at mga matatanda. Ano ang ibig ninyong sabihin dito? Hindi ba medyo bastos para sa inyong lahat na tumawag ng walang imbitasyon? Sabi ni Ira habang siya ay tumayo at lumingon para tingnan ang mga taong dumating. Naglakad siya papunta sa kanila. Si Ira ang may-ari ng pribadong tirahan na ito. Ito ay bastos para sa mga taong ito na bumaba ng hindi ipinaalam. Ang taong nanguna sa grupo ay walang iba kundi si Isagani, ang pangalawang master ng Wagner Clan. Ang mga tao sa likod niya ay mga matatanda na siya ay nagrally sa kanyang layunin. Lahat sila ay may iisang layunin na pilitin si Ira na pakasalan si Renny Boy, ang second young master ng Dorian Clan. Lahat sila ay galit na galit kay Ira nang marinig nila ang kanyang mga aksyon. Alam nilang tapos na ang alyansa ng kasal sa pagitan ng Wagner Clan at Dorian Clan. Lumapit sila para parusahan siya sa kanyang mga ginawa. Anong problema? Dahil plano mong sirain ang Wagner Clan, bakit kailangan namin ng permiso para makapasok sa private residence mo? Sabi ni Isagani, ang second master ng Wagner Clan, habang nakatingin kay Ira na may seryosong ekspresyon. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka ng mapayapa sa iyong pribadong tirahan nang wala ang Wagner Clan? Bagamat tinawag ni Ira si Isagani bilang pangalawang tiyuhin, hindi sila malapit na magkamag-anak. Ang lolo ni Isagani ay mga pinsan ng lolo ni Abner. Isa lamang siyang malayong kamag-anak. Ang Isagani ay nagmamalasakit lamang sa kapakanan ng Wagner Clan. Wala siyang pakialam kay Ira. Hanggat ito ay makikinabang sa Wagner Clan, kung ano ang gusto ni Ira ay hindi mahalaga. Dahil dito, pinilit niyang pakasalan si Ira kahit na nilinaw nito na ayaw niya. Pinuntahan pa ni Isagani ang mga elder para i-rally sila sa kanyang layunin at pinilit ang clan leader, si Abner, para kumbansihin niya ang kanyang anak na magpakasal sa Dorian Clan. Natigilan si Ira nang marinig niya ang mga salita ni Isagani. Malamig na tanong niya, sirahin ang Wagner Clan. Paano ka nakarating sa ganitong conclusion, tiyuhin? Paano ako nakarating sa ganitong conclusion? Ngumisi si Isagani habang nakatingin kay Alvin na lumitaw sa tabi ni Ira. Ang lalaking ito ba ay iyong ipinagbabawal na manliligaw? Siya ay talagang maganda. Sa kasamaang palad, siya ay isang patay na tao na naglalakad ngayon na siya ay nasaktan ng Dorian Clan. Bawal magkasintahan. Napasimangot si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Isagani. Gayunpaman, pinili niyang magtiis dahil si Isagani ay mula sa Wagner Clan. Magtitiis muna siya sa ngayon. Naturally, may limitasyon kung gaano niya kayang tiisin. Lumipat siya upang tumayo sa pagitan ng Ira at Isagani. Agad ding nagbago ang ekspresyon ni Ira nang marinig niya ang mga salita ni Isagani. Matitiis pa rin niya kung ininsulto lang siya ni Isagani. Gayunpaman, hindi niya kaya at hindi niya matitiis na insultuhan niya ang kanyang kaibigan. Isagani. Mag-ingat ka sa bibig mo. Kaibigan ko siya. Malamig na sabi ni Ira habang nakatitig kay Isagani. Ito ang unang pagkakataon ni Ira na tugunan si Isagani gamit ang kanyang buong pangalan.
Nabigla siya nang marinig ang sinabi nito. Mabilis niyang pinawi ang galit at tumawa. Mukhang malaki na kayo ngayon. Tinatawag ang tiyuhin mo sa pangalan niya at pinapanigan ang bawal mong kasintahan sa tiyuhin mo. Uulitin ko, kaibigan ko siya, hindi ang bawal kong manliligaw. Malamig na sabi ni Ira. Base sa kanyang ekspresyon at boses, halatang galit na galit siya. Alam ni Alvin na hindi na siya mananatiling tahimik nang makita niya ang galit ni Ira. Lumakad siya patungo sa Isagani habang nagbabantang sinabi, ikaw ba si Isagani? Mas mabuting sundin mo ang payo ni Miss Wagner at bantayan ang iyong bibig. Nakuha ni Alvin ang atensyon ni Isagani nang humakbang si Alvin. Siya ay natakot sa kanyang mga pagbabanta, ngunit siya ay bumalik sa kanyang pakiramdam at nagsimulang tumawa. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang tiningnan si Alvin at sinabing mapanlate, bata, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa Wagner clan dahil lang sa gusto ka ni Ira. Wala kang saysay sa paningin ko. 2073. Wala ka pa ring karanasan kumpara sa akin. Ang pangalawang guro ng Wagner clan, si Isagani, ay nagsabi ng mapang-asar. Pinag-aralan niya si Alvin ng walang pag-aalinlangan na para bang siya ang nakatataas at si Alvin ay kanyang nasasakupan. Inis nitong si Alvin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na malamig na kumikinang. Lalong lumalim ang boses niya nang sabihin niyang, kulang ang karanasan ko kumpara sa iyo. Kung narito ang mga taong malapit kay Alvin, masasabi nilang labis siyang galit ngayon. Ano? Tinatanong mo ba ako? Mapang-uyam na sabi ni Isagani nang makita niyang nagalit si Alvin sa kanyang mga salita. Lalong naging halata ang kanyang paghamak. Bakas din sa titig niya ang pagmamataas. Sa oras na ito, si Ira na nakatayo sa likod ni Alvin ay humakbang pasulong. Itinaas niya ang isa sa kanyang perpektong kilay habang galit na sinabi, Isagani. Tama na. Samantala, napangiti si Alvin habang pinapakilos niya ang kanyang Sun Saint energy. Handa siyang turuan ng leksyon si Isagani para malaman niya kung mas matalinong saktan si Alvin o ang Dorian clan. Ang damit ni Alvin ay nagsimulang mag-flutter habang siya ay naghahanda sa paghampas ng isang nagmamadaling boses ang tumunog ng madali mula sa labas ng pribadong tirahan ni Ira. Second Master. Malinaw na ang taong nagsalita ay dumating para kay Isagani, hindi kay Ira. Agad na kumislap ng malamig ang mga mata ni Ira. Thud! 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 Ang tunog ng nagmamadaling mga yabag ay tumunog nang lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may sabik na ekspresyon. Tuluyan niyang binaliwala ang master ng pribadong tirahan, si Ira, habang patungo siya sa Isagani. Iniulat niya, Sebastian, ang clan leader ng Dorian clan, ay dinala ang kanyang anak, si Renny Boy, ang Grand Elder, at ang Second Elder sa ari-arian ng Wagner clan. Nandito sila para humingi ng paliwanag mula sa Wagner clan tungkol sa nangyari ngayon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay halatang isa sa mga tao ni Isagani. Dumating ang Dorian clan para sawayin sa publiko ang Wagner clan para sa nangyari ngayon. Narito ang mga tao mula sa Dorian clan. Nagdilim ang ekspresyon ni Isagani nang marinig niya ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang bakas ng kasamaan ang makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kina Alvin at Ira. Samantala, nabigla ang mga matatandang kasama ni Isagani. Narito ang mga tao mula sa Dorian clan. At saka, ang clan leader na si Sebastian ay personal na pumunta rito. Sinabi ng isa sa mga elder ng Wagner clan na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatitig kay Ira, Young Miss, tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Okay lang kung ayaw mong magpakasal sa Dorian clan. Gayunpaman, pinalala mo ang mga bagay sa pamamagitan ng hayagang paghawak sa kamay ng isang lalaki at pagbabalik sa kanya ng apoy ng Dongfang sa pamamagitan ng bukas na lupain ng Yor Clan. Sa Clarity City, alam ng lahat na ang Young Miss ng Wagner clan ay ikakasal sa Dorian clan. Gayunpaman, ngayon, hayagang hinawakan mo ang kamay ng isang estranghero at dinala siya pabalik sa clan. Galit na sabi ng isa pang elder mula sa Wagner clan. Hindi lang niya siya ibinalik sa angkan, kundi pinayagan pa niya itong manatili sa kanyang pribadong tirahan. Nakakahiya. Dapat natin siyang ibigay para patahimikin ang mga tao mula sa Dorian clan. Sabi ng isa sa mga elder habang nakatitig kay Alvin, kung hindi, nanganganib tayong masaktan sila.
Kung mangyayari iyon, mapapabagsak ng Flare Clan ang Wagner Clan at Dorian Clan. Magiging madali para sa kanila na lipulin tayo. Humph! Napakasimple mo. Kahit ibigay natin siya, baka hindi natin sila mapatahimik. Kung tutuusin, napakalaking kahihiyan sa kanila ang aksyon ni Young Miss. Tiyak na hindi nila hahayaang magulo ang mga bagay-bagay. Kung mangyayari iyon, ibibigay na lang natin silang dalawa. Ang pagdating ng lalaki ni Isagani ay nagdulot ng kaguluhan. Maraming matatanda mula sa Wagner Clan na nanatiling tahimik ang nagsimulang magsalita ng isa-isa. Batay sa mga ekspresyon at salita ng mga matatanda, malinaw na sinisi nila si Ira sa pagkakasala sa Dorian Clan. Dalhin silang dalawa sa main hall para makahingi sila ng tawad sa clan leader ng Dorian Clan. Bibigyan namin sila ng tamang paliwanag. Inutusan ni Isagani ang mga lalaking nasa likod niya na dalhin sina Alvin at Ira sa main hall. Samantala, isang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Napakaingay nito na nabigla ang talakayan sa mga matatanda at pinigilan silang dalhin sina Alvin at Ira sa main hall. Nalipat ang mata ng lahat sa taong tumawa. Ito ay walang iba kundi si Alvin na nakatayo sa tabi ni Ira. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Malakas na tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay halos kasing lakas ng tawa ni Alvin. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niyang tumatawa si Alvin. Maging si Ira ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alvin. Hindi niya alam kung bakit tumatawa si Alvin sa mga ganitong sitwasyon. Bagamat ang ama ni Ira, ang clan leader na si Abner, ay nangako na gagawin ang lahat para protektahan si Alvin, nag-aalala pa rin siya. Hindi niya inaasahan na tataas ang sitwasyon hanggang sa ganito. Hindi lamang sina Isagani at ang mga elder na ito mula sa Wagner Clan ay nagnanais na ibigay si Alvin sa Dorian Clan, ngunit nilayon pa rin nilang ibigay si Ira upang patahimikin sila. Hindi nag-alala si Ira na ibibigay siya sa Dorian Clan. Hindi lamang iyon magiging kahihiyan sa Wagner Clan, ngunit hindi rin siya pababayaan ng kanyang ama. Mas nag-aalala siya sa kaligtasan ni Alvin. Pipilitin kaya ang kanyang ama ni Isagani at ng iba pa. Habang si Ira ay nakakaramdam ng pag-aalala, si Alvin ay tumawa na parang hindi siya nag-aalala. Siya ay naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit tumatawa si Alvin. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Isagani, tumigil siya sa pagtawa at tumingin kay Isagani. Dahan-dahan niyang sinabi, "Anong tinatawanan ko? Tinatawanan ko kayong mga tanga." Ang isang grupo ng mga lalaki ay kailangang umasa sa isang babae para protektahan ang kanilang angkan. Sa aking palagay, lahat kayo ay walang iba kundi basura. Ang pahayag ni Alvin ay binigkas ng walang takot. Maging ang isang manika ay magagalit, pati na si Isagani at ang mga matatanda mula sa Wagner Clan. Nang marinig nila ang mga nakakasakit na salita ni Alvin, saglit silang natigilan. Akala nila mali ang narinig nila. Gayunpaman, batay sa mga ekspresyon na nakita nila sa mukha ng isa't isa, alam nilang hindi sila nagkamali ng dinag kay Alvin. Talagang ininsulto sila ni Alvin. Agad na nanlamig ang mga mata ni Isagani at ng mga elder mula sa Wagner Clan. Galit na galit sila. Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong tawagin kaming basura. Si Isagani ay hindi lamang ang taong nakatitig kay Alvin na may layuning pumatay. Maging ang grupo ng mga matatanda ay nakatitig kay Alvin na may layuning pumatay. Parang gusto nilang atakihin siya para ilabas ang galit nila. Sa sandaling ito, may kumislap sa harap ni Alvin at may naamoy siyang mabango. Si Ira iyon. Pumunta siya sa harapan niya para protektahan siya. Nag-init ang puso niya nang makita niya ito. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Isagani at ang mga elder mula sa Wagner Clan ng masama. Bakit? Galit ka ba dahil nahihiya ka? Hindi lamang si Alvin ay hindi natakot, ngunit nanunuya pa siya habang sinasabi, "Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay mali ako." Bagamat galit na galit si Isagani at ang iba pa, hindi nila mapabulaanan ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Alvin ang totoo. Ngayon, alam kong lahat kayo ay hindi makapaghintay na ibigay ako at si Miss Wagner sa Dorian Clan para tayo ay sumabay sa inyong plano. Sabi ni Alvin.
Agad na lumingon si Ira nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Gusto niyang pigilan siya at sinabing, Darfield. Gayunpaman, nagambala si Ira ng mayabang na boses ni Alvin habang sinabi niya, Miss Wagner, susundan natin sila sa main hall at makikilala natin ang mga tao mula sa Dorian clan. Baka maawa sila sa atin at palayain tayo. May bahid ng pang-iinis at saya sa mga salita ni Alvin, ngunit tila hindi ito namalaya ni Isagani at ng iba pa. 2074. Magpakita ka ng awa at pinakawalan ka. Nang marinig ni Isagani at ng mga elder mula sa Wagner clan ang mga salita ni Alvin, nag-smirk sila. Akala nilang lahat ay masyadong walang muwang ang nakasuot ng purple na binata. Maaaring walang pagpipilian ng Dorian clan kundi pabayaan si Ira dahil siya ang young miss ng Wagner clan. Bukod dito, nasa ilalim siya ng proteksyon ng clan leader ng Wagner clan. Maaaring imposible kahit na gusto nilang ibigay siya sa Dorian clan. Gayunpaman, sino ang binata na nakasuot ng lila? Siya ay isang walang tao. Maaaring subukan ni Ira at protektahan si Alvin, ngunit mahihirapan siyang protektahan ang kanyang sarili. Paano niya kaya mapoprotektahan din ang binata na nakasuot ng lila? Knave. Nakakatuwa. Pinahiya niya sa publiko si Renny Boy, ang second young master ng Dorian clan, at sa palagay niya ay magpapakita sa kanya ng awa ang Dorian clan. Nasisiraan na ba siya ng bait? Kung mahilig siyang mangarap ng gising, hayaan mo na siya. Oo. Dahil handa siyang pumunta sa main hall para makita ang mga taong iyon mula sa Dorian clan, hayaan mo na siya. Hayaan mo siyang sabihin ang gusto niya. Ang mga matatanda mula sa Wagner clan ay nag-usap sa kanilang sarili. Batay sa kanilang mga salita, halatang hindi nila masyadong inisip ang mga salita ni Alvin. Dahil handa si Alvin na pumunta sa main hall ng Wagner clan at makipagkita sa mga tao mula sa Dorian clan, wala na silang ibang masabi. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay hindi mula sa Wagner clan. Kahit na sila ay mga elder sa Wagner clan, wala silang karapatang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Hanggat hindi hinihila ni Alvin ang Wagner clan sa gulo na ito, wala silang pakialam sa kanya. Since pumayag ka na. Tara na. Sabi ni Isagani habang nakatingin kay Alvin mula sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin ng masinsinan. Para bang handa siyang kumilos kung biglang tumanggi si Alvin na pumunta sa main hall. Ang mga matatanda mula sa Wagner clan ay lumingon din kay Alvin. Pareho sila ng iniisip ni Isagani. Kung handa si Alvin na makipagkita sa mga tao mula sa Dorian clan sa Wagner clan's main hall, ang Wagner clan ay maaaring hindi madala sa gulo na ito. Gayunpaman, kung ayaw ni Alvin na sumama sa kanila, tiyak na iisipin ng mga tao mula sa Dorian clan na pinoprotektahan nila siya. Ito ay magiging sanhi ng lamat sa pagitan ng Wagner clan at ng Dorian clan upang lumaki. Hindi ito mapapakinabangan ng Wagner clan kung nangyari iyon. Ano? Natatakot ka bang bawiin ko ang sinabi ko? Walang pakialam na sabi ni Alvin. Alam niya kung ano ang iniisip ni Isagani makita niya si Isagani na matamang nakatingin sa kanya. Natural, sana ay hindi mo nababalikan ang iyong mga sinabi. Gayunpaman, hindi alintana kung payag ka o hindi, ihahatid pa rin kita kahit na ayaw mo. Ngumisi si Isagani. Base sa lakas mo. Napangisi si Alvin. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Ira at sinabing, Miss Wagner, hindi ko alam ang daan. Mangyaring pangunahan. Nang kausapin niya si Ira, naging malumanay at palakaibigan ang kanyang boses. Pero, nag-alinlangan si Ira nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Noong una, akala niya ay mapoprotektahan ng kanyang ama si Alvin dahil siya ang clan leader ng Wagner clan. Gayunpaman, batay sa kung gaano kahanda si Isagani at ang mga elder na ibigay si Alvin sa Dorian clan, hindi niya maiwasang mag-alala. Bagamat hindi lahat ng matatanda mula sa Wagner clan ay nasa panig ni Isagani, karamihan ay nasa kanyang panig. Sa dinami-daming elder na nagpipilit kay Abner, magiging mahirap para sa kanya na protektahan si Alvin kahit na siya ang clan leader. Nang makita ni Alvin si Ira na nag-aalangan, sinabi niya, relax. Siya ay naging mahinahon at may kumpiyansa, na naging dahilan upang maging mas kumpiyansa si Ira. May paraan ka ba para harapin ang Dorian clan? Tanong ni Ira sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi niya mapigilan.
Dahil sa kadahilanang hindi niya lubos na kilala si Alvin, naisip niya na si Alvin ay maaaring nagmula sa isang pambihirang pamilya dahil siya ay may tiwala sa sarili. Hindi bababasa, ang puwersa sa likod niya ay hindi maaaring maging mas mahina kaysa sa Dorian clan, isa sa 3 pinakamalakas na angkan sa Clarity City. Malalaman mo pagdating ng panahon, kumpiyansa na nagot ni Alvin kay Ira sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi siya nagsiwalat ng anuman, dahilan para kumbansihin si Ira na mayroon siyang kakaibang background. Nabawasan ang pag-aalala ni Ira matapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Nanguna siya at umalis sa kanyang pribadong tirahan para pamunuan si Alvin sa main hall ng Wagner clan. Kasabay nito, labis siyang na-curious tungkol sa background ni Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay sobrang kumpiyansa hindi dahil sa kanyang background kundi dahil ito sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, napuno siya ng kuryosidad tungkol sa background ni Alvin. Maaaring makapangyarihan ang Dorian clan sa mga third-rate clans, ngunit hindi nila maihahambing kay Alvin. Tara na. Agad na sinabi ni Isagani nang makita niya sina Alvin at Ira na papunta sa main hall ng Wagner clan. Masyadong walang ingat ang young miss. Kung maaari, sana ay ibigay din siya ng clan sa Dorian clan. Tama ka. Lagi akong pumikit sa mga kalokohan niya dati. Sa tingin niya ay naglakas loob siyang kumilos ng malapit sa isang lalaki sa harap ng napakaraming tao sa Clarity City. Alam ng lahat na engaged na siya sa second young master ng Dorian clan. Talagang pinahiya niya ang Dorian clan. Maaasahan ko lang na mapapanatag sila kapag ibigay natin sa kanila ang binata na nakasuot ng lila. Kung tungkol sa pagkakamali ng young miss, ang Wagner clan ay makakapagbayad lamang sa ibang paraan. Kahit ano paman, hindi natin maaaring ipagsapalaran ang paggawa ng isang kaaway mula sa Dorian clan. Sa tingin ko, hanggat handa tayong magbayad, ang Dorian clan ay hindi lalayo sa pagsira ng ugnayan sa Wagner clan. Kung tutuusin, alam din ng mga tao mula sa Dorian clan na hindi sila katugma sa Flair clan kung wala ang Wagner clan. Ang mga matatanda mula sa Wagner clan ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili habang sila ay papunta sa Wagner clan's main hall. Natural, narinig ni Alvin ang kanilang mga salita. Umiling lang siya. Kasabay nito, lumingon siya kay Ira, ang young miss ng Wagner clan, na may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Naisip niya na nakakaawa siya dahil ang kanyang angkan ay itinuturing lamang na kasangkapan upang palakasin ang relasyon sa pagitan ng Wagner clan at ng Dorian clan. Nasa harap lang ang main hall. Sigurado ka ba dito? Kung hindi, gagawa ako ng paraan para pigilan sila. Sinabi ni Ira kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang bumagal siya. Samantala, nasulyapan ni Alvin ang main hall. Mula sa malayo, ang main hall ay mukhang marilag. Hahanap ka ng paraan para pigilan sila. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Ira. Hiniling niya kay Elder Hal na suriin ang cultivation base ng Isagani at ng iba pa kanina. Nalaman niya na wala sa kanila ang nasa Saint Celestial Stage. Ang pinakamalakas sa kanila ay si Isagani na nasa tuktok ng Peak Quintessential Saint Stage. Ang cultivation base ni Ira ay nasa exemplary saint stage lamang, imposible para sa kanya na pigilan ang iba kahit na ang kanilang cultivation base ay hindi mataas. Magbabante ako na magpapakamatay kung sino man sa kanila ang maglalakas loob na habulin ka. Sa palagay ko kahit si Isagani ay hindi maglalakas loob na kumilos ayon sa gusto niya. Mag-aalala siya na tatalikuran siya ng aking ama kapag namatay ako. Ipinaliwanag ni Ira ang kanyang sarili sa pamamagitan ng voice transmission na parang nararamdaman niya ang mga pagdududa ni Alvin. Tila handa na siyang mamatay nang magsalita siya. Bagamat alam ni Alvin na sinabi ito ni Ira dahil sigurado siyang si Isagani at ang iba ay hindi nang ahas na ilagay sa panganib ang kanyang buhay, nadama pa rin niya ang pananalita nito. Tutal ngayon lang sila nagkita. Makikitang mabait siyang tao. Ayaw niyang mapahamak siya dahil sa kanya. Bakit? Napakaliit ng tiwala ni Miss Wagner sa akin. Tinukso siya ni Alvin pagkatapos niyang huminga ng malalim. Hindi yon. Medyo nag-aalala lang ako. Dahil confident ka, pumasok na tayo. Curious ako kung ano ang magiging reaksyon ng Dorian clan kapag nalaman nilang wala silang magagawa sa iyo, sabi ni Ira sa pamamagitan ng voice transmission. Medyo naging pilyo ang boses niya nang magsalita siya.
Batay sa kanyang mga salita, tila sigurado siya na si Alvin ay may kakaibang background. Kailangan niyang magmula sa isang puwersa na mas malakas kaysa sa Dorian clan. Nang makarating na sila sa main hall ng Wagner clan, nakita ni Alvin ang tatlong tao na naglalakad palapit sa kanila. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maayos na may kasamang dalawang mapuputing buhok na matandang lalaki. Ama! Kasabay nito, narinig ni Alvin ang boses ni Ira. Nakita niyang mabilis itong gumalaw papunta sa medyo may edad na lalaki na maayos ang pananamit. Siya ay dapat ang clan leader ng Wagner clan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maayos ay si Abner, ang clan leader ng Wagner clan. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na pangangatawan. Makikita ang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha na may matatalas na katangian. Ang gwapo niya. Tiyak na siya ay isang magandang lalaki noong siya ay mas bata. 2075. Nang makita ng clan leader ng Wagner clan, Abner, si Ira na papunta sa kanya, ngumiti siya kaagad. Baka sa kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng pagmamahal. Ira. Maya-maya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sumama ang pakiramdam niya nang maisip niya kung paano niya kailangang talikuran ang pangako niya sa kanyang anak. Simula nang ipanganak siya, hindi na niya ito binaygo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, maaaring kailanganin niyang bigwan ang kanyang anak na babae. Grand Elder. Second Elder, bati ni Ira sa dalawang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Abner na may ngiti sa kanyang mukha nang dumating siya sa harap ni Abner. Batay sa kanyang mga salita, halatang ang dalawang matandang lalaki ay ang Grand Elder at pangalawang Elder ng Wagner clan. Ang Grand Elder ng Wagner clan ay isang matandang lalaki na may medium build. Siya ay nagkaroon ng isang ordinaryong hitsura. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang batiin siya ni Ira. Tumingin ito sa kanya at tumango. Munting Ira. Ang pangalawang Elder ng Wagner clan ay bahagyang mas malaki kaysa sa Grand Elder ng Wagner clan. Siya ay kapareho ng tangkad ni Abner. Nang marinig ng pagbati ni Ira sa kanya, sinulyapan lang niya ito nang walang pakialam. Gayunpaman, isang bakas ng kawalang kasiyahan ang maririnig sa kanyang boses nang sabihin niya, Ira, masyado kang padalos-dalos ngayon. Natahimik si Ira nang marinig niya ang mga salita ng pangalawang Elder. Ngayon, nang hawakan niya ang kamay ni Alvin at hinaila siya palabas ng restaurant, likas siyang kumilos. Natigilan din siya nang maisip niya ang sarili niyang kilos. Siya ay sumang-ayon na siya ay kumilos ng masyadong padalos-dalos at matapang. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung mayroon siyang magandang impresyon kay Alvin o hindi, iyon pa rin ang unang pagkakataon na nakilala niya ito. Ang kanyang mga aksyon ay tiyak na maituturing na isang malaking makasagisag na sampal sa Dorian clan. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na pabulaanan ang mga salita ng pangalawang Elder ng Wagner clan. Hindi nagtagal bago dumating din ang pangalawang guro ng Wagner clan, si Isagani. Nagkusa siya at binati ang tatlong lalaki. Clan Leader, Grand Elder, Second Elder. Nang makita ni Abner si Isagani, mahinhin niyang ikinunot ang kanyang mga kilay bago siya walang pakialam na tumango. Hindi nagtagal, naabutan din ng mga matatanda kasama si Isagani at binati si Abner at ang dalawang matandang lalaki. Sumimangot ang Grand Elder ng Wagner clan nang makita niyang napakaraming Elder ang nagkukumpulan. Sinabi niya nang walang pakialam, Isagani, maaari kang manatili. Ang iba ay maaaring umalis. Bagamat mahina ang pagsasalita niya, walang argumento ang boses niya. Mayroong tatlong powerhouse ng Saint Stage sa Wagner clan. Sa tatlong powerhouse ng Saint Stage, ang Grand Elder ang pinakamalakas. Dahil dito, ang ibang mga Elder mula sa Wagner clan ay hindi nang ahas na labanan ang Grand Elder. Pagkatapos magsalita ng Grand Elder ng Wagner clan, ang mga Elder mula sa Wagner clan ay sumulyap sa Isagani saglit bago sila umalis. Bagamat lahat sila ay gustong pumunta sa main hall para manood ng palabas, alam nilang wala na silang magagawa ngayong nagsalita na ang Grand Elder. Kailangan nilang tanggapin na si Isagani ang kakatawan sa kanila. Nang umalis ang mga matatanda mula sa Wagner clan, si Isagani na lang ang natitira sa kanyang grupo ng mga lalaki.
Pagkaraan ng ilang sandali, si Alvin na mabagal na naglalakad sa wakas ay dumating sa harap ni Abner, ang Grand Elder, at ang pangalawang Elder. Ama, siya ang kaibigan na nabanggit ko kanina, ipinakilala ni Ira si Alvin kay Abner nang makita siya nito. Hindi na siya nakaramdam ng pag-aalala pagkatapos niyang makita kung gaano tiwala si Alvin kahit alam niyang hindi siya mapoprotektahan ng kanyang ama. Clan Leader Wagner, nakangiting bati ni Alvin kay Abner bago nagsalita si Abner. Nice to meet you, nakangiting tugon ni Abner nang makita niya kung gaano kagalang si Alvin. Tinanong niya, paano kita haharapin? Fulton. Sumagot si Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. Ang sagot ni Alvin ay natigilan saglit kay Ira. Dahil alam niya ang tunay na pangalan nito, bahagya siyang natigilan nang marinig ang pagbigkas nito ng hindi pamilyar na pangalan. Nabawi niya ang kanyang katinoan nang maalala niyang hiniling sa kanya ni Alvin na huwag ihayag ang kanyang tunay na pangalan. Kaya si Brother Fulton, tumango si Abner at sinabi, Brother Fulton, hindi ka taga Clarity City, tama ba? Hindi ako. Umiling si Alvin. Maaari ko bang malaman kung saan ka nanggaling, Kuya Fulton? Tinanong siya ni Abner. May bakas ng optimismo sa kanyang mga mata nang magsalita siya. Ito ay dahil alam niyang halos imposible para sa kanya na protektahan ang binata na naka-purple. Umaasa siyang may kakaibang background ang binata na nakasuot ng lila. Kung ganoon nga ang kaso, baka magawa niyang baka ang Dorian clan. Kung gayon ang kanyang anak na babae ay hindi mabibigo sa kanya dahil sa hindi niya maprotektahan ang binata na nakasuot ng lila. Clan Leader Wagner, isa lang akong libot na walang sekta na magsasaka. Agad namang tumugon si Alvin. Hindi niya ibinunyag ang kanyang background. Isang sectless cultivator. Nang marinig ng pangalawang guro ng Wagner clan, si Isagani, at ng pangalawang elder ang mga salita ni Alvin, baka sa kanilang mga mukha ang isang bakas ng paghamak. Gayunpaman, agad na naging solemn na ang mga ekspresyon ni Abner at ng Grand Elder. Si Abner ay mukhang labis ding nadismaya. Para naman sa young miss ng Wagner clan na si Ira, natigilan siya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, nang bumalik siya sa katinoan, naisip niya na itinatago lamang ni Alvin ang kanyang background. Malamang na isisiwalat niya ito kapag nakaharap ang mga tao mula sa Dorian clan para takutin sila. Kung hindi siya magiging kumpiyansa. Brother Fulton, ito ang Grand Elder ng Wagner clan at Second Elder. Muling nagsalita si Abner para ipakilala ang Grand Elder at Second Elder na nakatayo sa tabi niya. Pagbati sa inyong dalawa, magalang na sabi ni Alvin. Ang Grand Elder ng Wagner clan ay walang pakialam na tumango bilang tugon. Sa kabilang banda, ang pangalawang Elder ng Wagner clan ay nagkunwaring hindi narinig si Alvin. Mula sa simula hanggang sa huli, isang beses lang niya tiningnan si Alvin bago niya ito pinansin. Hindi ito pinag-isipan ni Alvin. Mula noong nasa Mortal Continent siya hanggang ngayon, marami na siyang nakitang mababa ang tingin sa iba. Clan Leader, Grand Elder, Second Elder. Dapat na tayong pumasok ngayon. Nakakainis kung paghihintayin pa natin ang Clan Leader ng Dorian clan at ang mga Elder, biglang sabi ni Isagani. Ang kanyang mga salita ay tila isang paalala lamang sa iba, ngunit isang bakas ng kasiyahan ang maririnig sa kanyang boses. Walang alinlangan na natutuwa siya sa kasawiang babagsak kay Alvin. Pagkatapos magsalita ni Isagani, ang leader ng clan ng Wagner clan, si Abner, ang Grand Elder, at ang Second Elder ay pumunta sa main hall ng Wagner clan. Naglakad si Alvin sa tabi ni Ira habang sinusundan niya sila. Dinala ni Isagani ang likuran. Para bang nag-aalala siyang tataka si Alvin sa mahalagang sandali. Nang pumasok si Alvin sa main hall ng Wagner clan, nakita niya kung gaano ito kalawak. Ang mga dekorasyon ay simpleng ngunit eleganteng. Ama, siya iyon. Siya iyon. Isang galit na boses ang bumulalas habang si Alvin ay tumitingin sa paligid ng main hall. Parang pamilyar sa kanya ang boses. Agad siyang napalingon sa may-ari ng boses. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Renny Boy, ang second young master ng Dorian clan, na binugbog niya sa isang restaurant sa Clarity City. Sa oras na ito, si Renny Boy ay nakatayo sa tabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang galit na itinuro niya si Alvin. Base sa kanyang mga sinabi, kitang-kita kung sino ang nasa katabi niyang medyo may edad na lalaki.
Siya ay walang iba kundi si Sebastian, ang clan leader ng Dorian clan. Nang marinig ni Sebastian ang mga salita ni Renny Boy, lumingon siya kay Alvin ng malamig na parang ahas na nakatingin sa biktima nito. Gayunpaman, sumulyap lamang si Alvin kay Sebastian bago niya ibinaling ang kanyang atensyon sa dalawang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Sebastian. Malinaw na ang dalawang matandang lalaki ay may mataas na posisyon sa Dorian clan. Sila ay dapat ang Grand Elder at pangalawang Elder ng Dorian clan. Kanina, nang si Alvin ay nasa pribadong tirahan ni Ira, narinig niya ang mga Elder mula sa Wagner clan na nagsabi na ang clan leader ng Dorian clan ay dumating kasama ang kanyang anak, ang Grand Elder, at ang Second Elder. Dahil dito, hindi mahirap para kay Alvin na hulaan kung sino sila. Ang dalawang matandang ito ay mga powerhouse din ng Saint Celestial Stage sa Dorian clan. Katulad ng Wagner clan, ang Dorian clan ay may tatlong powerhouse din ng Saint Celestial Stage. Ang tatlong powerhouse ng Saint Celestial Stage ay ang clan leader, ang Grand Elder, at ang Second Elder. Para naman sa dalawang lalaking nakatayo sa likuran nila, hindi sila binigyan ni Alvin ng higit sa isang dumaan na sulyap. Halatang hindi mataas ang kanilang mga posisyon sa Dorian clan. Marahil sila ay mga ordinaryong matatanda. Ang clan leader ng Wagner clan, Abner, kasama ang Wagner clan's Grand Elder at Second Elder ay dumating bago ang mga tao mula sa Dorian clan. Ngumiti si Abner at binati si Sebastian, clan leader Dongfang. Samantala, binati ng Grand Elder at pangalawang Elder ng Wagner clan ang Grand Elder at pangalawang Elder ng Dorian clan. Asawa. Asong babae. Nagalit si Renny Boy sa loob nang makita niya sina Alvin at Ira na nakatayong magkasama, na tila sila ay isang match made in heaven. 2076. Bagay talaga ang anak mo, clan leader Wagner. Sarkastikong sabi ni Sebastian nang batiin siya ni Abner. Natural, hindi magiging magalang si Sebastian kay Abner dahil ang layunin niya sa pagpunta sa Wagner clan ay para humingi ng hustisya para sa kanyang clan. Kung magalang siya kay Abner, ibibigay lang niya kay Abner ang mataas na kamay. Kilalang kilala niya ito bilang clan leader ng Dorian clan. Sa kabilang banda, ang Grand Elder at Second Elder ng Dorian clan ay tumugon lamang ng isang ma'am. Nang batiin sila ng kanilang mga katapat mula sa Wagner clan. Kumilos sila na parang may utang sa kanila ang Wagner clan. Ang Grand Elder at pangalawang Elder ng Wagner clan ay natural na hindi nasisiyahan sa tugon ng kanilang mga katapat sa Dorian clan. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil sila ay nasa mali. Anong ibig mong sabihin, clan leader Dorian? Nawala ang magalang na ngiti sa mukha ni Abner nang marinig niya ang mga salita ni Sebastian. Naging magalang siya kay Sebastian para sa kapakanan ng Wagner clan. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang ibang tao na pumupuna sa kanyang anak na babae. Mabuti kung insultuhan siya ng mga tao, ngunit hindi sila makapagsalita ng kahit isang masamang salita tungkol sa kanyang anak na babae. Dahil dito, nagbago ang tono ng boses niya nang magsalita siya. Naging tensyon ang kapaligiran sa main hall nang magbago ang tono ng clan leader ng Wagner clan. Tila walang paraan upang maiwasan ang hidwaan. Anong ibig kong sabihin? Ngumisi si Sebastian kay Abner. Abner, sigurado akong alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano ang ginawa ng iyong pinakamamahal na anak. Unti-unting lumipat ang tingin ni Sebastian kay Ira na nasa tabi ni Alvin. Kitang-kita kung gaano kalamag ang kanyang mga mata. Para bang naghihintay siya ng perpektong pagkakataon para mag-strike. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Isagani, ang pangalawang master ng Wagner clan, clan leader. Malinaw na mali ang Wagner clan tungkol sa pangyayari ngayon. Alam kong mahal na mahal mo ang iyong miss, ngunit malinaw na siya ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Ang mga salita ni Isagani ay hindi inaasahan ni Abner. Agad na naging solemn na ang ekspresyon ni Abner. Batay sa ekspresyon sa mukha ng Grand Elder ng Wagner clan, halatang inisip din niya na si Isagani ay lumampas sa dagat. Ang pangalawang Elder ng Wagner clan ay ang tanging hindi tumugon sa mga salita ni Isagani. Parang sumang-ayon siya kay Isagani. Talaga bang bahagi ng Wagner clan si Isagani? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Isagani. Pakiramdam niya ay si Isagani ay mas isang clansman mula sa Dorian clan kaysa sa Wagner clan.
Sa loob ng inaasahan para sa mga tao mula sa Dorian clan na bumubulalas ng mga masasakit na salita. Gayunpaman, bilang isang mula sa Wagner clan, hindi lamang si Isagani ay hindi nanindigan para sa Wagner clan, ngunit sinuportahan pa niya ang mga claim ng Dorian clan. Maging si Alvin na isang tagalabas ay nadama na ang pahayag ni Isagani ay walang konsiderasyon. Para bang binaril niya ang sarili niyang paa. Salamat sa pag-unawa, pangalawang Master Isagani. Sinamantala ni Sebastian ang pagkakataon at nagpasalamat kay Isagani. Pagkatapos ay tumingin siya kay Abner at Ninitian. Kung hindi dahil ang talento ni Second Master Isagani sa martial daw ay bahagyang mas mababa sa iyo, hindi ka sana naging clan leader ng Wagner clan. Hindi napigilan ni Sebastian ang kanyang mga salita nang insultuhan niya si Abner at pinuri si Isagani. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Abner nang marinig niya ito. Hindi na ito napigilan ni Alvin, at nagsimula siyang tumawa ng malakas na parang nakarinig lang siya ng isang nakakatawang biro. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Malamig na tanong ni Sebastian habang nakatitig kay Alvin ng may pagbabanta. Bagamat hindi siya nagsasalita ng malakas, ang kanyang boses ay naglalaman ng Saint Origin kaya nilunod nito ang tawa ni Alvin. Papatayin sana niya ang sinumang maglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa kanya kung wala siya sa main hall ng Wagner clan. Natatawa ako sa sinabi mo. Sabi ni Alvin nang tumigil siya sa pagtawa. Hindi siya naapektuhan ng mala-viper na tingin ni Sebastian. Sinabi niya ng masama, si Isagani ay walang iba kundi isang weasel. Kahit na siya ay may talento o hindi, ang isang tulad niya ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa Wagner clan kung siya ang clan leader. Tunay na maswerte na hindi siya ang clan leader ng Wagner clan. Kung hindi, ang Wagner clan ay maaaring maging isang subsidiary na clan ng Flair. Kung mangyari iyon, walang pigil na nagsalita si Alvin. Si Abner, ang clan leader ng Wagner clan, ang Grand Elder, at Second Elder ay tumingin kay Alvin na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga salita ni Alvin ay tila nagpagulo sa kanilang mga alaala. Sa totoo lang. Minsan ay iminungkahi ni Isagani na ang Wagner clan ay sumuko sa Flair clan at makipagsanib puwersa sa kanila upang sirain ang Dorian clan. Sinabi pa niya na ang Wagner clan ay makikinabang dito kung ang Flair clan ang mamamahala sa Clarity City. Gayunpaman, ang kanyang mungkahi ay tinanggihan. Fulton, naghahanap ka ng kamatayan. Napakunot noo si Isagani. Nagalit siya nang marinig ang mga sarkastikong salita ni Alvin. Ang kanyang Saint Energy ay tila malapit nang lumabas sa kanyang katawan. What's wrong? Galit ka ba dahil sinabi ko ang totoo? Tumawa ng mapanokso si Alvin. Lalong nagalit si Isagani nang marinig niya ito. Walang alinlangan na wala siyang ibang gusto kundi ang salakayin si Alvin sa sandaling ito. Masungit. Isang boses ang biglang sumigaw sa sandaling ito. Walang iba kundi ang pangalawang elder ng Wagner clan ang nagsalita. Ang pangalawang elder ng Wagner clan ay tumingin kay Alvin habang malamig niyang sinabi, "Sino ka sa tingin mo, Fulton? Sino ang nagbigay sa isang walang kwentang sectless cultivator na tulad mo ng karapatang magsalita sa Wagner clan's main hall at insultuhan ang isang clansman ng Wagner clan? Isang walang sekta na magsaka." Si Sebastian at ang mga tao mula sa Dorian clan ay nasa sabik nang marinig niya ang mga salita ng pangalawang elder ng Wagner clan. Nag-aalala sila na ang binata na nakasuot ng purple na nagpahiya sa Dorian clan ay may kakaibang background. Kung talagang ganoon nga, wala silang magagawa tungkol sa kahihiyan na natanggap nila. Ngayong nalaman nilang ang binata na nakasuot ng lila ay isa lamang sectless cultivator, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Wala silang dapat ipag-alala kung ang binata na nakasuot ng lila ay isa lamang sectless cultivator. Iniinsulto ang isang angkan ng Wagner clan. Sinabi ni Alvin habang lumingon siya sa pangalawang elder ng Wagner clan, bilang pangalawang elder ng Wagner clan, huwag mong sabihing sumasang-ayon ka sa mga salita ni Isagani na malinaw na pumapanig sa mga tagalabas. Malamig ang boses ni Alvin. Patuloy na sinabi ni Alvin, bukod dito, ang iyong clan leader at ang Grand Elder ay hindi pa nagsasalita. Hindi mo ba naisip na lumampas ka sa iyong hangganan bilang pangalawang elder? Kinwestiyon ni Alvin ang aksyon ng pangalawang elder. Ikaw. Ang pangalawang elder ng Wagner clan ay nadismaya kay Alvin hanggang sa namutla ang kanyang mukha.
Gayunpaman, hindi niya mapabulaanan ang mga salita ni Alvin. Maaari ba niyang aminin na si Isagani ay pumanig sa Dorian clan o hindi siya lumampas sa kanyang hangganan bilang second elder? Sa tatlong powerhouse ng Saint Celestial Stage sa Wagner clan, ang second elder lang ang pumayag na ipakasal ang young Miss of Wagner clan sa second young master ng Dorian clan. Alam ito ni Alvin mula nang sabihin sa kanya ni Ira ang tungkol dito noong papunta sila sa main hall. Dahil dito, hindi maganda ang impresyon ni Alvin sa pangalawang elder ng Wagner clan. Kung ang pangalawang elder ng Wagner clan ay nanatiling tahimik, si Alvin ay walang gagawin. Gayunpaman, hindi lamang nagsalita ang pangalawang elder, ngunit ininsulto pa niya si Alvin. Walang paraan na pabayaan ito ni Alvin. Clan leader, Grand Elder. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Hindi ko intensyon na sirain ang prestihiyo ng Wagner clan o pumanig sa Dorian clan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Isagani nang marinig niya ang akusasyon ni Alvin. Mabilis siyang lumingon sa clan leader at Grand Elder ng Wagner clan at ipinaliwanag ang kanyang sarili. Natatakot siyang magagalit sila. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ngumisi si Sebastian habang sinabi niya, mukhang nawala ng maharlika ang Wagner clan. Kahit na ang mga riffraff na parang walang sekta na cultivator ay malayang makapagsalita sa main hall. Kung nangyari ito sa main hall ng Dorian clan, napatay na sana ang ganoong tao. Tiningnan niya si Alvin nang may layuning pumatay nang magsalita siya. Ganun ba? Hindi iniwasan ni Alvin ang tingin ni Sebastian habang siya ay nanunuya. Clan leader Wagner. Galit na sabi ni Sebastian at lumingon kay Abner pagkatapos niyang makita kung gaano kawalang takot si Alvin. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Hanggat ibibigay mo sa akin ang walang sekta na magsasaka na ito, patatawarin ng Dorian clan ang mga paglabag ng Wagner clan. Lumakas ang boses ni Sebastian sa pangunahing bulwagan ng Wagner clan na parang kulog. Pwede pa rin tayong maging kakampi para labanan ang Flare clan kahit hindi tayo maging in-laws. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.